Confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte magsisimula na mamayang alas 5 ng hapon sa oras ng Pilipinas. PNP naka-alerto para sa mga posibleng protesta sa gitna ng pagdinig ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ilang kaanak ng EJK victims nagtipon sa rally kasabay ng unang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte itinangging may basbas ni dating Speaker Romualdez. Pagpapalit ng liderato sa National Bureau of Investigation isinagawa ngayong araw. Magsisimula na ngayong araw ang pagdinig ng International Criminal Court o ICC para sa confirmation of charges ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sisimula ng pagdinig mamayang alas 10 ng umaga oras sa The Netherlands o alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Aalamin sa pagdinig kung mayroon bang sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Hindi haharap sa pagdinig ang dating Pangulo pero inaasahang dadalo ang kanyang Filipino legal team na kinabibilangan ni na dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Attorney Martin Delgra, Silvestre Velio III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelo. Nasa The Netherlands na ang ilan sa mga abogado at kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay para saksihan ang confirmation of charges ng dating Pangulo. Pinabulaanan nila ang mga aligasyong pinondohan ng gobyerno ang kanilang biyahe papuntang ibang bansa. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Inilagay na nga ng Philippine National Police ang lahat ng unit sa heightened readiness kasunod ng nalalapit na pagdinig ng International Criminal Court kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr., kasalukuyang minomonitor ng PNP ang mga posibleng malawakang pagtitipon para matiyak ang kaayusan. Inuutos na rin ni General Ratates sa mga regional unit na mag-preposition ang mga Civil Disturbance Management Team at tiyaking nakaantabay ang mga medical emergency responder para sa mga posibleng rally. Na umaga-aga ultimately ang kanilang panawagan no, mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. At kanina nga ay nakita natin na unti-unting nagtungo dito sa harapan ng Korte Suprema dito sa Maynila. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ngayon aga ay nagpapatuloy yung kanilang programa dito sa harap ng hukuman. Bago yan, ang nakatakdang confirmation of charges hearing mamayang hapon sa Presidente. Ayon sa grupong United People's Initiative, bilang pakikisa sa dating Presidente, hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na resolbahin na ang ilang nakabigbing kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kabilang na rito ang inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag makipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Dahil din ang petisyon ng mga anak nito na habeas corpus na ngayon ay hindi pa nagkaroon ng desisyon ang hukuman. Magsusumite rin sila mamaya aga no, ng isang signature campaign sa hukuman na abot niya ito sa 1 milyon ang pumirma. Ayon sa ilang taga-suporta ni former President Duterte, illegal at walang hustisya ang ginawa sa kanya at dapat na nga itong mapauwi ng bansa. Para po sa amin, hindi ko makatarungan yung ginawa para kay Tatay Digong. Nasasaklaw ang Senado ng Konstitusyon. Ito ang binigyan diin ni Senador Panfilo Lacson sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald de la Rosa. Paliwanag ni Lacson, sinasabi ng saligang batas na lahat ng miyembro ng Kongreso ay may immunity o ligtas sa pag-aresto ng mga paglabag na may parusang 6 na taon o pababa. Umiiral niya ito kapag may plenary session kung kailan mag-a-adjourn sine die ang first regular session ng 20th Congress sa Hunyo. Ngunit hindi pa niya natitiyak kung ano ang parusang ipapataw sa kasong Crimes Against Humanity na siyang kasong nakasampa sa ICC. Hindi pa rin natutukoy kung magiging accessory, accomplice o principal ang pagkakasangkot ng senador sa kaso.
Mahigit sa kinakailangang bilang ng boto sa plenaryo ng Kamara ang pinaniniwala ang makukuha para maaprubahan ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang posisyon ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang kongresista ay isa sa 2 endorsers ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din ito sa House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress na nagsiyasat sa umani questionableng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte at sumuporta sa impeachment. Out of 311 congressman, 105 lang ang kailangan. Of course, we are expecting that Lakas would also support the fourth impeachment complaint. Binigyan din itong inendorso niya ang impeachment complaint dahil kabilang sa naimbestigahan ng House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, isyung hindi natugunan ng opisyal. Magkasamang bumisita sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Naga City Mayor Leni Robredo sa mga Oplan kontrabaha sites at inalam kung ano pa ang mga kailangan gawin sa lugar para solusyonan ang mga pagbaha lalo na tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Robredo, malaking bagay na ang Pangulo mismo ang makakita sa proyekto upang masuportahan niya ito at agad na maisakatuparan. Pinuntahan ni Pangulong Marcos at Mayor Robredo ang Jesse M. Robredo Coliseum upang tingnan ang gagawing plano sa rehabilitasyon nito. Dinalaw din at tiningnan ang Sagok Creek at ang sitio Magayagaya na pawang mga kontrabaha site sa lungsod. The mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. Ulat ni Mayor Ronnie Evangelista ng bayan ng Montalban Rizal sa flag-raising ceremony kaninang umaga. 3 ang kumpirmadong nawawala. Taliwas ito sa kumalat na 50. Yung 50 plus or 100 na natabunan daw or missing ay wala pong katotohanan yun. Exaggerated naman, sobra yun. Ito yung isa sa mga hakbang o pamamaraan ng Bureau of Internal Revenue upang matiyak kung yung mga establishment o mga tindahan ay nakapagbabayad ng tamang buwis at syempre kung compliant sila doon sa iba't ibang requirements ng kawanihan. Formal lang naipasa ni National Bureau of Investigation Outgoing Director Attorney Angelito Magno kay incoming NBI Director Attorney Melvin Matibag ang liderato sa NBI kaninang umaga. Sa turnover ceremony kanina, isa-isa rin niyang nakadaupang palad ang mga hepe ng mga dibisyon sa NBI. Sa kanyang talumpati, kabilang sa inilatag niya ay ang modernisasyon sa issuance ng NBI clearance. Sana po magtulungan din natin na kung ano yung may address natin, magkukonsulta po ko sa inyo, ay director dito, kung paano natin ito mag-modernize. Inilala rin ni Matibag ang kontribusyon ng mga operatiba at nangako na bibigyan nitong pansin ang mga nakabingbing promosyon ng ilang tauhan sa NBI. Ayon naman kay outgoing NBI Director Attorney Angelito Magno, nakahanda siyang tumulong at buo ang kanyang suporta na ibibigay sa bagong leader ng NBI. But the mission remains clear. The path forward remains steady. Magtatapos na ang pamumuno ng mga Cavalier sa pambansang pulisya. Ito ay dahil ang PMA Class of 1992 na ang huling batch ng mga Cavalier sa PNP. Ibig sabihin, ang mga Lacans o mga nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA na ang mamumuno sa PNP sa mga susunod na taon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ngayon pa lamang ay inihahanda na nila ang mga Lacans para sa pamumuno. Dapat din aniyang ayusin at palakasin ang PNPA. In Philippine National Police Academy, marami pa tayong gagawin.